Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is again the Boring Tech Podcast kung saan boring po yung video, nagsasalita lang ako rito. Pag-uusapan natin today, so para makapag-decide kayo kung mag-stay kayo hindi. Pag-uusapan natin today is ang recent update ni Google sa Android kung saan hindi na daw tayo pwedeng mag-install ng third-party APK. So sa mga mahilig dyan mag-install ng mga APK hindi galing sa Google Play Store, hindi na daw pwede yan sa mga susunod na buwan. Buwan na agad. Yes, papakita ko sa inyo yung mga articles. So on and so forth. Don't worry, lahat po ito based sa facts. Well, not really lahat. Iba dito siyempre opinion ko. And since ang request ninyo is about my opinion on this matter, and like this example, galing kay Anthony Ray Llagas. Actually, hindi lang siya. Marami pa rito. And sa mga comment sections sa YouTube ko, tinatanong ko ano reaction ko rito. Ano po opinion nyo dito? Paki-explain po. Controversial po siya ngayon. Ang dami ko nakikita na post na ganito. Dito kasi alam ko may benefits ba talaga ito or pakulo o may something na naman si Google. Advanced user din po kasi ako kaya medyo concerning lang. Thank you, advance. Starting in 2026, Google will require developer identity verification for all Android apps, restricting the sideloading of unverified APKs on certified devices. Okay? Word certified devices and verification. Blah, blah, blah. Ayun, identity verification. Yan. Ito yung mga iniwan nyo sa comment section. Gawa ka ng video, masabi mo tungkol sa next update ng Android na sideloading. Actually, marami yan. So, sunod-sunod ka, medyo, sige, sagutin natin. Actually, gusto ko sana hintayin pa muna yung actual na final update regarding dito kaso ilang buwan pa yun from now. But since gusto nyo yung reaction ko rito sa topic na to, okay, here it goes. Okay? Now, most ng mga information na sasabihin ko rito is, don't worry, galing po sa mga trusted na mga sources and articles and of course, galing din mismo kay Android. So, bawal na nga ba mag-install ng APK sa Android in the coming months? Okay? Mawawala na ba ang freedom natin sa Android gaya ng pagkawala ng freedom sa iOS na kung ano lang yung ilalagay ni iOS or i-allow ni iOS sa phone natin, yun lang pwede natin gawin. Okay? Yun yung difference ng dalawa kasi dati kahit anong install natin, kahit anong gawin natin sa Android, okay lang. Sa iOS, kung ano lang yung available na inallow nila, yun lang yun. Kaya hindi ako fan talaga ng iOS for the longest time. I use iOS. I have iPhones and other stuff dito na regarding sa mga Apple products but never really a big fan of them. Okay? Just a user pwede. But, and alam naman ninyo lahat na main phone ko, Android. Ever since. So yun, start tayo sa issue. Okay? The issue, lahat ng developers na gumagawa ng apps and games, lahat na developers na magre-release ng apps and games sa Android dapat verified na ang kanilang account. Okay? Means meron silang documents and everything else na pinasa kay Android, kay Google para makapag-publish ng app and para ma-install yun sa Android nila. Yun yung issue. Kaya i-publish yan sa Play Store or hindi. Okay? Included dito, kahit hindi sa Play Store galing yung APK, kailangan verified na yung developer ID nila. Okay? Nakapag-sign up na sila kay Google as a developer. Mind you, that's important na part. Kahit hindi sa Play Store galing yung APK. Grabe naman si Google, no? Naghigpit. Pero, baka naman good ito sa Android smartphone natin. Baka naman beneficial ito para sa atin lahat. Okay? Or is this another classic case ng freedom versus security? Okay? Para maging secured daw tayo, tatanggalan nila tayo ng freedom to use however we want sa Android smartphones natin. Well, isa-isahin natin yan, okay? So gusto ko lang i-note, no? This is still a developing story. Again, like I said, dapat maghihintay pa ako ng ilang buwan bago talaga mag-react dito. But since marami na kayong nagsasabi na react na ako, okay, magre-react ako base sa available lang na statement or update na nirelease ni Google sa kanilang official site. So, basically, ang opinions ko and understanding ko, take note ha, ang opinion ko and understanding sa story na to or sa issue na to is limited lang sa kung ano lang yung available na information from Google. And so, of course, some other rumors then na available na. Which rumors, pag sinabing rumors, hindi natin alam kung totoo yun. So, basically, magpo-focus lang tayo. Mostly, not 100%, mostly, sa nirelease lang ni Google na statement. Ngayon, kung dumating ang buwan
na-release na talaga ng may finality na yung sinasabi ni Google about dito sa sideloading issue na to, possible na hindi na relevant itong video na to. And if ever man na relevant pa rin, kasi tama yung hinala natin, tama yung speculations natin sa na-release ni Google, good to know. Okay? Malamang hindi na ako gumawa ng second video after this. Kung it turns out na tama nga yung speculations natin dito. Okay? So, una, what is sideloading sa Android? Sideloading sa Android is pag-install po, yung kakayahan po natin mag-install ng APK sa ating smartphone. Kaya galing man yan sa kilalang website or hindi kilalang website or ipinasa lang through ShareIt or other sharing apps na sources. Okay? So, APK, sideloading is that. Okay? Basically, kapag hindi galing sa Google Play Store, ang tawag dyan ni Google is sideloading. Pero, sa totoo lang, to be honest, hindi naman dapat tinatawag yan na sideloading. Dapat ang tawag lang dyan is installing apps na hindi galing sa Play Store. Nag-i-install ka ng apps. Kasi bakit sa Windows? Diba? Pwede ka naman mag-install ng apps na hindi tinatawag na sideloading apps sa Windows. So, si Google lang yan ang pinipilit na sideloading na parang hindi talaga siya part ng feature ng Android, which technically is just sideloading is installing apps na hindi galing sa Play Store. Ganun lang naman yun eh. Pero nilalagyan nila ng another branding para masabi na hindi talaga siya legit na app or hindi siya legit na practice. But it actually is a legit practice and legit naman talaga na kung gusto natin mag-install ng APK, yun. Ang issue lang naman dun is kung secured ba o hindi, di ba? Yun lang naman ang issue dun eh. Secured ba o hindi. It's still installing apps, an APK, hindi galing sa Play Store. Yun lang yan. So, ano nga ba ang benefits ng sideloading ng APK? Ang benefits ng sideloading ng APK is nagkakaroon tayo ng freedom. Take note, freedom kasi ito naman talaga yun eh. Freedom to use Android. So, sideloading APK is the freedom to install or download, basically install na lang install, to install APK whether galing man yan sa Play Store o hindi. Regardless na available siya sa Play Store. Available naman to sa Play Store, ba't hindi ka na lang sa Play Store mag-install? Well, ayoko. Gusto ko mag-install dito sa website ito kasi gusto ko supportahan tong website nito. Yun yung freedom na itutukoy ko. And also, freedom din makapag-install ng APK na hindi naman available sa Play Store. Okay, kanina, available sa Play Store pero ayaw mo sa Play Store mag-install. Gusto mo sa ibang sources kasi gusto mong ipasuportahan yung ibang developers na ayaw gumamit ng Play Store. And also, another freedom is makapag-install ng APK na wala naman talaga sa Play Store. That's another freedom. And in some cases, some country, okay, APK na hindi available, APK or apps or games na hindi rin available sa country natin. Okay, alam nyo ba na mayroong mga games and apps na available lang sa China or sa Taiwan or sa Korea na hindi available sa Pilipinas? May ganoon, especially sa China kasi marami silang mga developers doon. And karamihan sa mga games nila doon hindi na talaga nare-release outside of China. And syempre, gusto natin yung freedom na yun. And actually, nakapag-benefit na rin ako dyan. May mga games dati na hindi talaga available. Like yung Flash Party, hindi yun dati available sa Play Store. Available lang yun sa TapTap na app. Okay, doon lang na available yun. Doon lang may install yung game na yun. Gusto ko yung game na yun kasi dati may similar game ako na nilalaro na available sa Windows. And now, syempre, Android user na tayo. Gusto ko rin maging available siya sa Android. And available lang siya sa TapTap app. Wala siya sa Google Play Store. Ngayon, available na siya and which I'm happy about it. Pero marami pa rin games na hindi pa rin available sa Play Store pero available sa TapTap app. Check nyo yung TapTap app na yan. Yung pwede kayo mag-install ng ibang mga games and apps na wala sa Play Store. Yun yung gusto kong freedom. Which possible na mawala na rin kasi sa mga susunod na buwan. And that's sad. So ngayon, focus tayo sa question. Google versus sideloading apps and games or sideloading APK na lang in general. Ito yung mga articles na nag-start yan August 26. Kasi August 25 po kasi nag-announce si Google. Now, August 26 itong mga articles na ito onward. So, from Ars Technica, nakita natin yan. From PC Mag, see, August 26 to, and even Engadget. Actually, most mainstream, even kahit hindi nga mainstream, nag-release ng article about dito. Na yun nga, Google will block sideloading of unverified Android apps. Yan, ang dami, di ba? Now, ito yung pinaka-announcement, August 25. Dito yung nag-start, yung mga news na yan. Posted by Susan Frey dito sa Android Developers Blog, basically, this is galing sa Android website mismo. Sabi rito, you shouldn't have to choose between open and secure. Itong statement na to, itong first sentence na to is very actually parang misleading in my opinion. Opinion ko lang naman. Why? Kasi parang sinasabi nila na hindi naman maapektuhan yung freedom natin while making Android
operating system secure. Parang yun yung gusto niyang sabihin, but it's not really. Then, sa susunod na paragraph, as new threats emerge, ito yan, dito na nila i-double down yung point of view nila na open and secure. Hindi naman daw talaga dapat pumili between open and secure. As new threats emerge, we've continued to evolve our defenses. Following recent attacks, including those targeting people's financial data on their phones. Actually, very common na to ngayon sa Pilipinas na maraming nanakawan sa kanilang bank account apps, GCash apps. Kasi isa sa mga reason ba't na-hack yung mga GCash users and BPI is hindi lang dahil nag-click sila ng link, kundi dahil mayroong mga nag-install ng APK and doon dumaan yung hacker. Doon yung way nila para manakawan ng pera yung mga GCash users and BPI. So, hindi lang po ito issue ng phishing, issue rin po ito ng malware na in-install din mismo ng user, which is totoo naman. There are truths in there. May katotohanan po yun. At hindi po yung bago. Actually, matagal na itong mga issue na to. And I keep reminding people na huwag kayong basta-basta nag-i-install ng APK na hindi nyo naman alam kung saan galing, porke pinasa lang through share it, porke pinagpapasapasahan sa isang Facebook group or Telegram group, so on and so forth. Hindi naman kayo sure sa security at safety ng APK na yun. Totoo yun. Hindi natin tatanggalin yung part na yun. And sa article na to actually, and itong parating na update na to, dito huhugutin ni Android or ni Google yung excuse na ito na tatanggalan tayo ng freedom in the name of security. Safe and secured smartphone. Dito yan. Ito yung gagamitin lang na backdraft para tanggalan tayo ng freedom. Okay? As kung hindi pa obvious, against ako rito. Okay? So, sa mga nagtatanong about my reaction here, against po ako rito sa move na to ni Google para kay Android. Now, kapag binasa nyo pa to, meron kayong mapapansin dito ha. Kung paano naman gagawin ito ni Google sa Android. Starting next year, Android will require all apps to be registered by verified developers. Okay, verified developers lang ang pwedeng or i-allow nila na ma-install sa mga Android smartphones natin. Starting next year daw ha. Itong next year na tinutukoy nila is yung finality. Pero actually, magi-start na siya ngayong October. Next month. September to mapapublish tong video na to. Next month, magi-start na siya. Okay? Unti-unti. Finality is around next year, 2026, and globally, actually, 2027. So, hindi naman to agad-agad, pero hindi na rin naman siya ganun kalayong mangyari. Mangyayari na po siya starting next month, October. Papakita ko sa inyo yung proof. Sinasabi nila dito, since we implemented verification requirements on Google Play 2020, 2023 pa to actually nag-start tong policy na to. Yun nga lang, hindi pa siya fully applied or fully implemented. Noong 2023 kasi, nung ginawa nila to, napansin nila, sabi sa kanilang research, sa kanilang results daw, napansin nila na ang laki ng ibinagsak ng mga apps and games sa Play Store na mayroong malware. And malamang totoo din naman talaga to. Totoo naman to. Pero napansin nyo yung point na napansin nila na sa Google Play Store din mismo mayroong nakakalusot. So it means, hindi lang tayo ang issue. Sila mismo sa Android ecosystem nalulusutan din. So, what's the point, diba? So, hold nyo yung thought na yan. Hold nyo yung thought na yan. Diyan pa lang, nakikita na natin sila ng butas na, is this really about security? Kasi sila mismo hindi secured? Or talagang tinatanggalan nila tayo ng freedom? Anyway, continue tayo. This move daw is actually supported ng Brazil, Indonesia, and probably other, Thailand, and meron pa Taiwan yata, I believe, parang kasali rin dito. So, that means, ito dito sa part na to, mapapansin nyo, itong mga binanggit na bansa na to na sumuport sa kanila, dito actually unang i-implement ito, iti-test. Kasi total supported naman sila ng government government na mga binanggit na dito. Okay? So, ito na yung mangyayari. To make this process streamlined as possible, we're building a new Android developer console. Dito sa Android developer console na to, required na ngayon ng mga developer na surrender ang kanilang API keys, yung lahat na may kinalaman sa kanilang app, yung how it works, ano yung mga ginagamit nila, mga codes and all, mga security protocols ng apps nila. Required sila ngayon yata. Required sila. Again, this is not final kasi base lang to sa mga guidelines na nirelease ni Google na required na sila ngayon na i-surrender lahat ng information regarding sa apps nila. And actually, that's unfair sa mga developer kasi yung mga sikreto nila, yung
yung mga secret recipe ng mga apps nila and games is mabubulgar ngayon sa Google, and possibly, alam niyo yung possible na mangyari dyan. Pwede na ngayong i-reverse engineer yan ni Google and gumawa sila ng version nila, and ang mangyayari, pwede nilang someday i-block yung developer na yon, and sila na lang yung may ganong access sa ganong code, sa ganong apps, etc. etc. Possibility lang yan, hindi yan ano. Pero possibility na yan kasi pinapasurrender na ni Google yung lahat ng access, lahat ng information regarding your apps. Actually, narinig ko tong speculation na to. Again, speculation. Wala pa ako sinasabing final itong mga pinagsasabi ko, but those are possibilities na pwede mangyari, and hindi siya imposibleng mangyari. Narinig ko to actually dun sa usapan nila ni Linus sa isang Linus podcast nila. Doon sa, I'm not sure kung familiar ka kay Linus Tech Tips, but doon ko narinig yung part na yun. Now again, those are speculations and hindi pa siya final. Pero hindi siya imposible din na mangyari. Hindi imposibleng mangyari. Gusto ko lang i-emphasize yung part na yun. So, essentially ako inulit-ulit ko. Now, to be clear, itong part na to. To be clear, importante rin itong part na to ha. So makinig kayo. To be clear, developers will have the same freedom to distribute their apps directly to users through sideloading or to use any app store they prefer. So, hindi daw naman talaga 100% tinatanggalin yung freedom na makapag-distribute ng apps na walang verification. And possible pa rin naman tayo makapag-sideload or install apps or makapag-install ng apps from developers na hindi verified. So, possible pa rin naman daw yun. Okay? Pero, may kondisyon. Ano yung kondisyon na yun? Mamaya pag-usapan natin. And blah, blah, blah. So, basically, ito yung part na pwede pa tayong humingan ng maluwag ng konti rito sa part na to, sa paragraph na to. Okay? So, hold your thoughts and opinions on that muna. Pero kung gusto nyo mag-comment, okay, bahala kayo. Anong opinion nyo rito sa part na to, okay? So, sa disadvantages naman tayo. Of course, hindi naman lahat goods, diba? May disadvantages po ang pag-sideload or pag-install ng apps outside of Google Play Store. Unang-una, well, hindi siya dumaan talaga sa scanning or pag-check ni Google Play Store kung safe ba yung APK o hindi. But then again, nalulustan pa rin naman sila kahit na i-scan nila, diba? But still, iba pa rin yung merong at least a few layers of security check. Pero nga, wala naman perfect. And of course, possible din, 50-50 chance, ganun po kalaking chance, 50-50 chance na yung APK na in-install mo is gateway, daan para ang smartphone mo ay maatake ng mga malicious hackers. Okay, yun na yung mananakawan ka na identity, or worst comes to worst, manakawan ka ng pera, GCash, BPI, etc. etc. Okay? So, yun. Yung mga disadvantages, usually yun lang yung dalawang nakikita kong disadvantages na pag-install ng APK outside from Play Store. Kung may dadagdag pa kayo, use the comment section kung ano ba yung disadvantages pa. Okay, no? Now, lipat na tayo sa pinakaplano ni Google para i-remove yung pagsa-sideload ng APK sa Google Play Store. Yung announcement na mismo, okay? Now, starting this October 2025, mag-i-start na po na mag-implement, pero selected lang po ito. Selected, verified, Android smartphones pa lang po ito. Possible na sa Google Pixel mag-start itong restriction na to. Again, not confirmed, pero October 2025, meron ng mga masasampulan. Okay? And then, base rito sa kay PC Mag na article, PC Mag po ito. Yan, see that? Base rito, by 2026, yung mga bansa kanina na nabanggit na yung government nila is pabor sa ganitong action ni Google, which includes Brazil, Singapore, Indonesia, Thailand, full launch na po by 2026 sa kanila, late 2026. If I'm not mistaken, base rito sa nakalap ko na information sa ibang mga website, September 2026 to be exact. Para sa 4 na bansang ito pa lang, okay? Now, mag-expand po yan globally in other markets starting 2027. So basically, meron pa tayong 1 year and ilang buwan mula ngayon, bago mag 2026, para possible na hindi pa tayo ma-include dito. Given na hindi natin gamit yung verified, yun nga, my guess is that Google Pixel muna and probably Samsung and other verified Android devices. Not all. So malamang hindi pa kasali dyan sila Infinix, mga Transsion, sila Xiaomi siguro, hindi pa kasali dyan. By 2027 na siguro sila kasali dyan. Maybe, okay? Now, just to give you some clarification, ito po ang itsura ng Android developer na tinutukoy ko, no? Itong developer verification. So,
kung isa ka sa mga developer na nagde-develop ng mga apps and games, ito po yan. Papansin nyo rito, signing up early access. Yan. So, step 1, kailangan nyo nang i-verify yung identity nyo and then register your app. Sa verification ng identity, you will need to provide and verify your personal details like your legal name, address, email, blah, blah, blah. If you're registering as an organization, you also need to provide the UNS number, verify your organizations. You may also need to upload official government ID. And ito ang pinakamalala sa lahat. You'll need to prove your own apps by providing your app, package name, and app signing keys. Itong signing keys ang parang medyo kinu-question ng ibang mga developer. Since hindi naman lahat ng developers is gustong ibigay kay Google yung kanilang app signing keys. Kasi that means full access sa kanilang code database. Okay? So, this is not just pagtanggal sa freedom natin as a user, pati sa mga developers din. Okay? So basically, itong protocol na to, ito nakikita nyo sa screen na to, is papunta na sa style na ginagawa ng Apple para sa mga iOS developers nila ng apps and games din. So, in short, or simpler terms, papunta na rin yata si Android kay iOS na closed ecosystem ng sistema. Yeah. Ecosystem na ang atake. Yeah. So, not really papunta doon. Possible pa rin naman magbago itong mga to. Baka mamaya makinig si Google sa mga galit na tao, sa mga galit na users, sa mga kumukontrang manufacturers, mga brands. We don't know. But still, since naumpisahan na, parang papunta na nga tayo doon. And speaking of umpisa, just to give you an overview kung bakit nag-umpisa itong ganitong decision ni Google is natalo kasi po sila sa lawsuit against Epic Games. Kung nakasubaybay kayo sa issue ni Epic Games, sila po yung parang game store online kung saan dinimanda po nila both Apple and Google na nagmamonopolize ng income sa kanilang mga platform, yung Play Store and App Store ng Apple. Parang gusto na sila ng kumita. Dadaan palagi, porsyento sila lagi. Every time na may bibili sa kanila ng access sa kanilang apps or games, laging may around 30% yata na, I'm not really sure about the percentage, pero gusto lagi ni Apple at saka ni Android o ni Google, meron silang porsyento for every purchase ng kanilang mga software products. Yeah. So yun, natalo nga si Google, and although ayon sa mga balita is magpa-file pa sila ng appeal sa US Supreme Court. Yun nga lang, habang ginagawa nila yon, nag-set up na sila ng Plan B at ito po yung Plan B. Again, not really sure, pero yun yung pinopoint ng mga evidences at saka pattern na nakikita natin na probably to make sure legal cases na susunod, ika nga yung gagaya sa Epic Games na ididemanda rin sila, is hindi na ulit maulit itong mangyayari na tatalo na naman sila, magbabayad na naman sila, mag-fold sila, magsisettle sa kung magkano ang price, so on and so forth. So, to prevent this from happening again, ito yung Plan B nila. Kapag hindi pa rin sila nanalo dun sa Court of Appeals na yon, I believe na ito yung Plan B, na talagang magbibigay na sila ng kanilang restrictions, especially sa Android Play Store, na hindi na ulit mangyayari yung ganon na makakapag-demanda na naman si developer or ang company ng developer ng ganito ganyan para mabawasan na naman yung income nila. Yes, medyo typical corporate greed, no? Pero on the side note, kung napapansin nyo kanina, di ba, saan nga ba? Ito yun. So, doon sa huling paragraph, di ba sabi ko sa inyo, babalikan natin itong part na to. To be clear, developers will have the same freedom pa rin daw, okay? Pero yung daw na yun is questionable kung same freedom pa nga rin ba kagaya na naranasan ngayon, na mararanasan pa rin natin pag na-implement na yung policy na yan. Kasi there are certain rumors, ito sa ano na lang to, sa within Google, within Google developer group ito, makakapag-sideload ka pa rin naman ng APK. Sabi naman dito, makakapag-sideload ka pa rin naman ng non-verified, unverified APK, pero lahat ng mga verified apps and games, pansamantalang hindi gagana. Na-implement na ito pag nangyari na nga itong gustong pagbabago ni Google kay Android, makakapag-sideload ka pa rin ng APK na gusto mo, kahit unverified yan, pero hindi pa ito final, pero mukhang doon papunta ito na madi-disable lahat ng mga verified apps. So, ibig sabihin, gusto mong gamitin ang unverified apps na to, unverified na APK na to, pero hindi mo nagagana yung verified na
Facebook mo, app, verified na BPI, verified na GCash, verified na TikTok, verified na ano. Hindi lang muna lahat gagana yun. Hanggat hindi mo ina-uninstall ang unverified APK na in-install mo kanina lang. Parang gano'n ang mangyari. Pero this is rumor. Again, not proven pa kasi wala pa rin namang final statement dito si Google. Ito pa lang yung statement niya. Dito pa lang tayo bumabase. And meron lang kami nakausap doon sa isang group na under din daw siya ng Google. Possible yun daw ang gawin. Pero again, pwede pa din daw magbago kasi marami pang factor na pwedeng maka-apekto rito. Hindi ko pwedeng i-reveal yung sources. Delikado. Yung group na yun. Okay? Let's still wait pa rin naman. Kasi yung mga factor na sinasabi dito is baka pwede pang magbago is possible na makialam pa si EU. Tandaan nyo, di ba? Si EU ang nagpatiklop kay Apple para gumamit ng USB Type-C. Kayang gawin yun ng EU. Si EU din ngayon ang naglalakad tungkol sa right to repair and si EU din yata ang naglalakad na ibalik yung replaceable or removable battery. Pero at least, di ba? May kahit pa paano nakikita natin may pag-asa konti, pero konting-konti. Masyado maliit yung chance and possible and mas malaki yung chance na hindi mangyari ito, but still let's hope for the best and sana nga hindi matuloy ito, and if ever matuloy man, wag naman sanang ganun ka higpit, di ba? Another workaround which again napakinggan ko lang to sa isang tech YouTuber, I think Linus din yata nagsabi nito sa Linus Tech Tips, yung kanilang podcast, is pwede pa rin magkaroon ng workaround. Kapag ang gamit mong Android version ay yung mga luma, or isa pa is yung hindi gumagamit ng Google Play services system-wide. Ano tong mga to? Itong mga tinutukoy kong hindi gumagamit ng Google Play services system-wide. Ito po yung mga Lineage OS, mga custom ROM basically. Lineage OS, Calyx OS, Graphene OS, yes, Plexus, and yung Micro G, yung ginagamit sa Huawei na pambypass ng Google restriction. Yan, possible daw po na makapag-install ng mga APK gamit yung gano'ng mga workaround. Pero those workaround kasi is may mga, syempre, kapalit din na sacrifice, at tulad sa Micro G, magra-run ka ng extra ecosystem within Android, which means dagdag trabaho sa operating system, dagdag sa chipset, dagdag trabaho sa RAM, dagdag syempre kain sa battery yon. And always running in the background yon, yung mga Micro G. Sa Lineage OS naman, kailangan mo ng root, or at least kailangan mong palitan technically lahat, 100% ng laman ng smartphone mo. Papalitan mo ng bagong Android OS na Lineage OS, Calyx OS, or Graphene OS. Yung Plexus yata, I believe that's an Android TV OS, something like that. I'm not really sure, pero alam ko ganun yan, encounter ko na yan before eh. Pero long time ago na yun. Yun yung mga possible workaround. Pero again, baka pati yun i-restrict din ni Google, hindi natin alam. Pero hopefully, mas marami pang workaround na mangyari, hindi lang sa ganito na medyo komplikado itong mga to, mahirap gawin eh. And kukunti lang din ang may alam nito. Kaya ang pinaka-problema rito is, gaano ba karaming tao ang marunong magpalit ng custom ROM? Ang konti na lang po ngayon ng mga taong ganyan. Sasabihin nyo, marami naman yun. Sige nga, sa kapitbahay mo, sa buong barangay mo, ilan ang kilala mo na kapareho mo na nagko-custom ROM? Doon pa lang eh. Ako dito sa area namin, wala akong kilala. Sa mga barkada ko, wala akong kilala na marunong mag-custom ROM. Sa akin, nagpapa-custom ROM yan ng mga yan dati. Ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin akong kilala. So, sa area mo, sa barangay mo, ilang kayo ang marunong ng custom ROM? Ganun kababa ang porsyento ng mga marunong mag-root, mag-custom ROM, at maging, basically, advanced user talaga. Ang konti lang. So, that's, siguro sabihin natin, around 5% ng population. Kamusta naman yung 95%, di ba? So, sila yung may problema. Ikaw na magyayabang ka na marunong ka, hindi flex yun eh. That's, nagpapanggap kang hindi ka apektado, pero ang totoo, apektado ka kasi yung mga mahal mo sa buhay, possibly mga barkada mo and so forth, is problemado. Hindi man siguro direct kang apektado, but still, di ba? It's a problem na medyo mapipitik yung concern mo, di ba? So yes, obviously, Android is making a move para maging mas malapit or makopya yung ginawa ni iOS, ni Apple sa iOS na closed ecosystem. And
Ito pa bakit sinasabi ko huwag kang kampante masyado kahit advanced user ka. Possible na hindi ito yung end of things. Possible na hindi ito yung kahuli-hulihang mangyayari ito. Mas marami pang restriction ang magaganap. Mas marami pa, madadagdagan pa ang mga hindi mo pwedeng gawin sa Android sa mga susunod na araw. Ito ay umpisa lang. Isang bagay pa lang ito. So, ngayon natutuwa ka kasi baka kaya mo pang i-bypass yan, but hanggang kailan? Pag nagdagdag pa sila ng other restrictions, kaya mo pa rin bang bypass? I-bypass yun? Kaya mo pa rin bang palusutin ang pagiging techie mo? So, this is not really something to be celebrated about at ipagmayabang ipag-flex. Ngayon, yes, kaya mong i-bypass kasi alam mo pa ang gagawin mo. What if next na implement ni Android, hindi mo na kaya, hindi mo na alam, hindi na natin alam. Mas kailangan ng mas advanced pa lalo na kaalaman. So, wala na. Yung tipong kagaya na ng Apple, ng iPhone, ang hirap na nung gawin. Kaya hindi ako nagtsatsaga sa iPhone kasi nakakatamad eh. Mababypass mo ngayon, mababypass mo ang version ngayon, pero ibig sabihin hindi ka na rin pwede mag-update, magkaroon ng iOS update. Pag nag-iOS update ka kasi mabibreak na or mabablock, something like that. So what if ganoon ang gawin ni Android na yes, naroot mo yung Android kunwari lang Android 17 kasi possibly sa Android 17 mangyari yan na talagang fully implemented na. Paano yun? Since binaypass mo na kung ano nang ginawa mo, hindi ka na basta-basta makakalipat ng Android 18, 19 or 20. Lalo't kayang-kaya pa naman ng smartphone mo, di ba? So, problem din yun. So, my POV on this issue, na balak gawin pa lang ng Google sa Android, while this move is presented as a security measure, security measure daw. Kailangan daw kasi basically registered ang developer as a verified developer para lang maipasok nila yung app nila sa Google Play Store. And even if hindi mo ilalagay sa Google Play Store ang iyong app, kailangan pa rin verified kung gusto mong ma-install yan sa Android smartphone. Kahit na sarili mong Android smartphone. Sa mga hindi pa aware dyan, no, marami pong developer na gumagawa ng app para sa sarili lang nila. Wala silang balak ipamonetize yung app nila. Gusto lang nila for personal use lang. So, paano yung mga yon? Hindi na nila magagamit ng 100% na may freedom yung smartphone nila kapag nag-install sila ng APK na gawa nila. Na again, wala silang balak ipamonetize and wala rin silang balak magbayad ng registration fee or mag-sign up para kay Google para lang makapag-install ng app sa kanilang sariling smartphone. Binili nilang smartphone, hindi na nila ma-installan ng gawa rin nilang app kasi nga kailangan verified yung app. Diba? It's a problem. So, hindi to nakafocus lang sa madlang users na gumagamit lang ng app ng iba. Apektado din po dito yung mga developers na gumagawa ng app para sa sarili lang nila, sa company lang nila, or sa family lang nila. Yes, just in case hindi nyo po alam, may mga ganong developer po. For their own use lang talagang gusto nila mga app na install nila. Diba? It's a problem. Yes, hindi natin tatanggalin yung part na, well, totoo naman na maraming nanakawan talaga ng identity at ng pera dahil sa vulnerability ng Android. Pero hindi rin naman kasi 100% na kayang salain ni Google Play Store ang lahat ng apps. Ito, for example, this August 27 ng 2025, ito 77 malicious apps removed from Google Play Store. Nakapasok sa Google Play Store 77 apps na malicious. Ito pa, last November 2024, last year, 8 apps on Google Play Store contain Android fake app Trojan. May Trojan virus. Eto pa. Again, mga nakapasok na to sa Google Play Store, hindi nila nasala. Nakapasok, nagamit, na-install ng mga tao. Eto pa. Last May 19, 2025. Ilan to? List of Android. Meron silang listahan eh. Notable. Meron sila at least ito. Yan. Mga Trojan, generic threat, Trojan, backdoor. And then, meron din sa kay Forbes naman to. Ito, galing kay Forbes. Google Play Store warning, delete all apps on this list. Again, ito galing kay Forbes ito Ito, papakita ko sa inyo kung gaano karami ito. Apps na tinutukoy dito. Na nakalusot. Ito, list of icon. Ito, ayan unique to icon ads 121 mga malware. Ito, ang haba ng listahan na yan, Ganyang karami. Nakalusot yan kay Google Play Store. Na ang dami naka-download, ang dami naka-install kay Google Play Store din.
So anong pinuputakti at iniiyak-iyak ni Google Play Store for security? Kung sila mismo nalulusutan, sarili nilang security protocol nalulusutan. Ito naman, from Bitdefender, mismong antivirus maker ito. Last March 18, 2025, hundreds of malicious Google Play hosted apps bypass Android third security with ease. 2025 to pakarami. Hundreds, at tinutukoy dito, hundreds nalusutan ng Google Play Store. So anong pinuputakti ni Google na parang yung mga users lang ang may problema sa security? Kung sila rin mismo may problema rin sa security, di ba dapat maglinis muna sila sa sariling bahay, sa kanila to i-implement itong, pag hindi na sila nalulusutan, sa kanila nila to gawin, yung paglilinis na pagbawalan siguro tayo in a way. Kasi paano naman natin ibibigay yung 100% trust natin sa kanila kung sila mismo hindi rin 100% na pagkakatiwalaan nila ang sarili nila, di ba? Nakikita niyo ba yung point of view ako o mali ako? Kasi, di ba ganoon naman talaga? Linis ka muna ng bakuran bago ka maglinis ng bakuran ng iba or manita or manilip ng baho or dumi ng iba. Linis ka muna ng bakuran. Yung mga pinakita ko sa inyong article, August, that's last month lang, a few days ago. August 27 yun, di ba? Yung pinaka-latest. September what pa lang naman ngayon. First week pa lang ng September. The point is, whether sa Google Play Store tayo mag-install or sa third party or kung saan galing na website na APK, wala naman talagang 100% or guarantee na safe yung mga ni-install natin. And itong move nila na kailangan sila lang ang pwedeng mag-decide ng i-allow na developer at i-allow na apps na gawa ng trusted na nilang developers or verified na nilang developers, parang nilalagay natin si Google as dictator ng mga pwede nating i-install sa smartphone natin na binili natin. Na kaya natin pinili ang Android kasi hindi sila kagaya ng iPhone. Hindi sila kagaya ng iOS na pilim-pili lang ang pwedeng i-install. Kailangan allowed ni Apple ang mga pwede lang natin i-install. So, ano pang pinagkaiba ng iba? So, bakit pa tayo mag-i-stay sa Android? Di maglipatan na lang din tayo sa iOS. Kaya Apple, kasi mas okay doon. Di ba? Kung ganoon din naman ang mangyayari, di ba? Na pareho na lang din naman si Android pala at iOS, doon na tayo sa pang mayaman na pang mga social, pang mga pakonyo na mga smartphone. Sa iOS na lang tayo. Pareho na di ba? Kaya nga natin pinipili ang Android kasi pwede natin itong gawin, itong customization na to, tweaking na to, ng hindi ganon kahirap, na hindi natin kailangan magmukhang kriminal, na parang inaano natin yung, parang ninanakawan natin ang access yung sarili nating smartphone na binili naman natin, di ba? So basically, tatanggalin nila, pwede nilang tanggalin kung sino man ang developer o yung mga apps nila na hindi align sa gusto nilang klase ng apps and games. Okay? Kagaya nung hulitong huli, na headline na tinanggal na ni Apple sa iOS App Store, lahat ng torrenting apps. Familiar kayo sa mga torrenting apps, di ba? Iba dyan, familiar naman siguro. Hindi na po ngayon allowed ang mga apps na. So, hindi ka na makakapag-torrent basically sa iPhone, sa iOS. Nagagawa pa rin natin yun sa Android. As a matter of fact, meron ako dito, meron akong, yung katabi ng TikTok. Nakakapag-download pa rin ako ng mga gusto kong apps and games and maybe videos using that app. Diba? Pagka nagpatuloy ito, possible na pwede nilang tanggalin din yan, yung torrenting apps na yan. Ako, patay! Bawas na ang freedom na naman. Baka mag-stick na lang tayo sa Windows. So, final thoughts ko lang dito. I don't like it and I will never like it. I mean, advanced user ako Gusto ko nga ng freedom And possibly, karamihan sa inyo, hindi man lahat, hindi nyo rin gusto to na gawin ituloy ni Google. No, you don't like this to happen kasi marami na tayong hindi magagawa. And like I said, kung gagawin lang din naman to ni Android, di magsilip, hatan na lang tayo lahat sa iPhone. Diba? Marami naman nang nire-release si iPhone ngayon na mga lesser phone. Yun nga lang, wala silang below 10K. Wala rin nga yata below 20K. Pero, diba? Possible na yung mga can afford at least ng 20K above, maglilipatan na sa mga second hand na iPhones or budget iPhones. Yung budget iPhones naman actually, hindi naman totoong budget Mahal pa rin Pero, I'm sure marami maglilipatan dyan. Ang may iwan dyan
sa ganyang problem is yung mga budget users kasi hindi nila afford ang iPhone. Kasi kung gano'n nga lang din naman, kahit ako lilipat na ako sa iPhone ng tuluyan. Kapag itinuloy talaga to ni Android, kawawa lang yung mga budget users talaga. Hindi nila kayang lumipat. No choice sila. Tatanggapin nila kung ano lang yung afford nila na smartphone. So wala talaga tayong choice. Basically, wala tayong magagawa. Helpless tayo rito. Ang pinaka magagawa lang siguro natin is maybe nga makialam si EU, European Union, if I'm not mistaken, ang meaning ng EU, European Union. Sila yung nagpaano kay Apple, di ba? Sa USB Type-C na gumamit na. And maybe, like I said, some miracle na makikinig ang Google sa hinaing ng mga tao online. Kasi alam ko yung mga petition na ipatigil or iharangin ito. Pero syempre, those are petitions na possible na hindi rin pakinggan din ng mga executive ng Google. So, yun yung mga milagro na pwede mangyari. Pero basically, helpless talaga tayo rito. Parang itong gobyerno natin sa flood control na ang ingay-ingay ngayon, pero wala rin naman tayo magagawa. Baka malamang wala rin makulong dyan at wala rin managot sa flood control na yan. Anyway, segue ko lang naman. Still, yeah, tanggapin na natin kung ano. And let's hope na maraming maging workaround. Doon lang ako maasa sa possible workaround in the future. Marami namang magagaling na developer dyan na kaya siguro i-bypass yan. Pero that's wishful thinking talaga nakikita ko. Kawawa tayo, no? Wala, napapunta na tayo sa sa point na mga binibili natin hindi na talaga atin. Anyway, hindi ko gustong gawing malungkot ito pero yun na yung nangyayari. Parang wala tayong choice dito eh. Pero still, let's keep kahit katiting lang, 10% lang na optimistic point of view. Okay? Yun lang. This is Rain Manguera. This was boring. I'm sure na boring kayo, no? Kasi masyadong technical itong topic na to. Pero thank you pa rin kung nakapag-stay kayo rito. Kung nakapag-stay kayo rito, para malaman ko lang is, pasabi naman dyan kung mga taga saan ba kayo ngayon. Ngayong buwan na to, mga taga saan yung mga nakakapagtyagang manood hanggang dito. Anong city mo? Kahit city na lang, magitin mo, boss. Yun lang. This is Rain Manguera. Usap tayo sa comment section. I'll talk to you again soon.